Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Luisito. Taong 1977. Probinsya ng Bicol. Bali, ito ang kinita mo, Luisito. Hindi na masama para sa binatang tulad mo. O basta, ganun na lang. Kapag merong ang mga binibentang mga pananim, dumaan ka muna sa akin nang matulungan kita sa pagpepresyo. Eh kung hindi ko pa narinig yung usapan nyo, lalugi ka na ng halos kalahati. Wika ni Mang Oka. Matabang negosyante na kaibigan ni Luisito. Pumupunta ang binata sa bayan upang ipagbili ang mga aning mais at kamote sa merkado. Aksidenteng narinig ni Mang Oka ang usapan ng binata at isa pang negosyante. Sinusubukang lokohin si Luisito upang mabenta ng palugi ang mga produkto. Maraming salamat po, Mang Oka. Kung hindi po kayo dumating malamang naloko na ako nung lalaki na yun. Mahina po ako sa numero at mga pagkakalkule. Ang totoo, ilang beses na ako nakapagbenta sa kanya. Buong akala ko maayos na nakukuha akong bayad. Sapat naman po sa pangkain namin ni Lolo. Tugon ni Luisito. Aminado ang binata sa kakulangan sa karunungan sa pagbabasa at matematika. Ikalawang baitang lang sa elementarya ang naabot. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral muna ng mamatayang ina. Habang ang ama naman, iniwan siya kay Lolo Basilio. Wala nga naman bata. Ilang beses na din kitang nakikitang pumupunta sa pwesto ko. Akala ko din maayos yung takbo ng mga transaksyon mo. Basta sa susunod dadaan ka muna dito, maliwanag ba? Muling wika ni Mang Oka. Nang matapos ang pag-uusap, masayang namili ang binata ng mga kailangan sa tahanan. Sila lamang ni Lolo Basilio ang magkasama sa buhay. 5 ang anak na matanda. Bukod sa ina ni Luisito, lahat ng mga ito ay tila pinabayaan na din ng matanda. Nang matapos sa pamimili, kagad umuwi ang binata. Mula sa bayan, dadaan pa ito sa likod ng simbahan. Malawak na kapatagan ang lalakaran patawid sa tulay na gawa sa kahoy at kawayan. Mula dito, aakyat pa ng bundok. 30 minutos pa ang lalakarin bago marating ang maliit na komunidad na may iilang tahanan lamang na nakatayo. Mabuti na lang. Swerte ako ngayon. Hindi ko akalaing matagal na pala ako niloloko ni Mang Raul. Sa susunod, siguradong makakapagtabi na ako ng ipon para mapaayos ko yung bahay namin ni Lolo. Wika ni Luisito sa sarili habang tanaw na ang tahanan. Matagal nang may sira ang bahay nila Luisito. Patumba na din ang mga haligi dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Ngunit dahil prioridad niya ang pagkain sa araw-araw at mga gamot na matanda, hindi niya ito maipaayos. Nasubukan na niyang palitan ng mga poste. Subalit ayon sa kapitbahay nilang karpintero, kailangan na talagang palitan ang mga haligi. Dahil anumang oras, bibigay na ang mga ito. Lolo, andito na po ako. Ito po yung paborito niyong tinapay sa panaderya ni Mang Roman. Dinagdagan niya nga po yan para sa iyo. Kinakamusta ka nga? Minsan, papasyal daw siya dito para makikain ng buko. Wika ni Luisito. Mabuti naman na po at nakauwi ka na.
Nag-aalala nga ako sa'yo eh. Anong oras na wala ka pa dito? May problema ba sa pagbebenta ng mga pananim mo? Tanong ni Lolo Basilio. Marahan itong papalapit sa kusina habang hawak ang balakang. Dahil malamig ang panahon, muling umatake ang rayuma ng matanda. Kaya nagmamadali si Luisito na makabili ng gamot para kahit papano maibsan ang nararamdaman nito. Alam niyo po ba lo, kanina may nakilala akong mabait na negosyante. Tinulungan niya ako maibenta yung mga dala kong produkto sa mas mataas na presyo. Hindi ko alam, matagal na pala ako niloloko ni Mang Raul. Yung bumibili po ng mga binababa ko sa bayan. Pati yung mga dati kong binababa ng mga uling. Nautakan ako lolo. Mabuti na lang talaga. Naroon si Mang Oka. Wika ni Luisito. Maging si Lolo Basilio, kulang sa karunungan dahil hindi naman ito nakapag-aral. Pamumundok, pag-uuling at pagkukopra lamang ang alam noong malakas pa. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin niyang mapag-aral ang mga anak hanggang sa sekundarya. Yun nga lang, nang mamatay ang asawa, naging lasinggero si Lolo Basilio. Nasasaktan niya ang mga anak dahil sa sobrang lungkot at pangungulila. Maging ang ina ni Luisito iwas kay Lolo Basilio. Nang mamatay naman ang ina dahil sa sakit, inihatid si Luisito ng ama sa matanda at kalaunan. Iniwan na siya doon at hindi na bumalik pa. Pagpasensyahan mo na ang lolo ha. Matanda na ako. Kung sana mas naging matinulang ako noong kabataan at sinunod ang payo ng mga magulang ko, hindi naman sana ganito ang buhay natin. Wika ni Lolo Basilio. Lolo, kung nagtinupo kayo noong kabataan at nakilig sa magulang nyo, malamang wala ako ngayon sa harapan nyo. Baka hindi nyo na pangasawa si Lola. Tugon ni Luisito. Natawa naman ang matanda sa sinabi ng apo. Maya-maya pa, may narinig silang sigaw sa labas ng tahanan. Ay, buwaba ka dyang aswang ka na magkasubukan tayo. Para itago mo at pagpaparamdam lang ba ang kaya mo? Mo ni Mang Uno. Naku, oo. Si Uno ulit. Mukhang binibisita na naman sila ng aswang. Sinabihan ko na yan na maglagay ng mga pangontra sa aswang. Kaso kahit magsunog ng kamangyan, hindi magawa eh. Kawawa lang ang asawa niya. Puro paglalasing lang ang inaatupag. Wika ni Lolo Basilio. Lolo, ikaw ho ba nakakita na ng aswang? Panay sabi lang naman yan si Mang Uno eh. Pero wala namang nahuhuli. Ang sabi sa akin ni Ignacio, puro pagaspas na ang naririnig nila. Wala namang lumalapit talaga sa bahay eh. Baka nga daw, imahinasyon lang yun ng tatay niya. Palagi ba namang lasing kung umuwi? Tanong ni Luisito. Maging sa binata, palaisipan kung totoo nga ba talaga ang mga aswang. Sa tagal na sa kabundukan at minsan ginagabi pa sa pag-uuling, wala naman siyang nakakaengkwentrong aswang. Bukod sa mga mababangis na hayop. Ayon kay Lolo Basilio, totoo ang mga aswang at kapag nakursunadahan ka, hindi ito titigil hanggat hindi mo napapatay. Nagpatuloy lang sa pagwawala si Mang Uno. Hanggang sa nakatulugan na lang ito ni Luisito hindi katagalan. Kinaumagahan na. Naging abala muli si Luisito sa pagbubungkal sa taniman ng pechay at talbos nang mapadaan si Ignacio. Magandang umaga pare. Mukhang magdamag na naman yatang kumanta ang tatay mo ah.
Nakakita na naman ba siya ng aswang kagabi? Biro ni Luisito sa kaibigan. Ano pa nga ba? Nanasing na naman Lumabas nga kaninang madaling araw. Dala yung itak at sinasalakay na naman daw kami ng aswang. Kaya ayun, sermon ulit ang inabot niya kay nanay. Buntis pa naman. Kaya umalis muna ako. Masakit sa tenga teka. Baka naman may kape ka dyan sa inyo. Hindi na ako nakapag-almusal sa bahay. Sa boses pa lang ni nanay busog na yung tenga ko. Tugon ni Ignacio. Pinatuloy naman ito ni Luisito at hinandaan ng maiinom at makakain. Siya nga pala. Magpipista na sa darating na Biyernes sa kabilang baryo Sasama ka ba? Sigurado, makakarami na naman tayo ng kain dun. Puntahan natin yung chewing ko. Baka kailangan ng tulong sa pagkatay ng baboy. Siguradong bibigyan tayo ulit noon ng mauwing karne. Pag-aya ni Ignacio. Noong araw, kapag tumulong ka sa pagkatay at pagluluto sa handaan, bibigyan ka ng parte ng karne. Minsan hita at madalas, ulo ng baboy kapag ikaw ang mismong kusinero. Naku, sino ba namang hihindi dyan? Matagal na akong hindi nakakatikim ng karne. Sa wakas magkakamantika na ulit yung labi ko. Tugon ni Luisito. Matapos mag-almusal, pumunta ang magkaibigan sa ilog sa ibaba ng bundok para makakuha ng dahon ng gabi. Nagbabaka sakali rin silang makahuli ng alimango at isda. Ngunit habang nasa bandang manggahan, nakarinig sila ng iilang boses na nag-uusap. Ay Freda, balita sa mga kasamahan nating lumakad kagabi. Nakabalik na ba sila? Wika ng lalaki. Wala pa akong balita mula sa tatlo Simpleng pagnanakaw lang ng kalabaw ang inutos ko sa kanila. Pero hanggang ngayon, wala pa din Baka naman natuwag na tumakas. Kuya Atoy, gusto mo bang puntahan ko na sa bayan? Siguradong naroon lang yung mga yun Tugon ng lalaking nagngangalang Fredo. Base sa narinig ng magkaibigan, magnanakaw ang mga ito at tila hindi maganda kung makikita silang naroon. Kaya maingat silang naglakad patras. Palayo na sana. Ngunit may nabangga silang tao sa likod. Pinagmamasdan lamang ang magkaibigan. Huwag kayong maingay. Tapos tayong tatlo kapag narinig kayo ng mga lalaking yan. Sundan niyo ko ng tahimik. Wika ng lalaki. Kinabahan ng dalawa dahil sa pag-iisip na kasamahan ito ng mga magnanakaw. Halos himatay na sila Luisito at Ignacio ng mga panahong yun. Mabuti na lang. Mabuting tao ang nakabangga nila. Sino po ba kayo, Manong? Akala namin kasamahan niyo yung mga magnanakaw. Ay, atakihin ako sa puso sa ginawa niyo Tanong ni Luisito. Ako nga pala si Roldan. Bagong lipat lang ako dito. Naglalakad lang ako para kumuha ng mga bunga ng bayabas. Hanggang sa napadpad ako dito. Akala ko may binubusuhan kayong babae. Mabuti na lang at narinig ko yung pinag-uusapan nila. Matagal na bang may ganyang magnanakaw dito sa inyo? Tugon ni Mang Roldan. Matagal na pong may nagdanakaw ng mga baboy at kalabaw dito. Pero ito ang unang beses na makita namin sila. Hindi nga po kami pamilyar sa mga mukha nila Baka naman Manong, kasamaan mo sila Niloloko mo lang kami.
pagdududa ni Ignacio. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako kasapi ng mga taong yun. Bago lamang talaga ako sa baryo. Kung gusto ninyo, sumama kayo sa bahay na tinutuluyan ko nang maniwala kayo. Diyan lang naman sa may Kapatagan. Pag-imbita ni Mang Roldan, pumayag naman ang dalawa. Total kung may masama itong balak, mas kabisado nila ang lugar. At isa pa, pareho silang may nakasukbit na itak. Samantalang wala namang kahit anong dala si Mang Roldan. Ngunit napatunayan nilang totoo nga ang sinasabi ng lalaki. Nadatnan nila ang hindi pa tapos na kubo sa may Kapatagan, malapit sa kakawiyang pinangangasuhan. Kailan pa po ba kayo dumating dito, Mang Roldan? Parang wala naman kaming nabalitaan na bagong salta dito. Sa kalupa ito ni Tata Lucio eh. Eh di ma, Luisito matagal nang patay yun? Tanong ni Ignacio. Oo nga po, Manong. 2 taon nang patay yung matanda eh. Kaano-ano niyo ho ba siya? Tsaka, alam na ba ng kapitan sa baryo na nagtatayo ka ng bahay dito? Dagdag ni Luisito. Hindi ko inaakalang masyado pala kayong mausisa. Apo ako ni Tata Lucio. Anak ako ng bunso niya. Nung 1 linggo lang namin natanggap ang liham mula sa kapitan na pumanaw na si Lolo. Tsaka oo, alam ng kapitan. Siya pa nga ang nagpakilala sa akin sa mga gumagawa ng bahay dito. Teka, bakit ba ang dami niyong tanong? Ang mabuti pa, tulungan niyo kong mahanap yung daan papunta sa bayan. Kanina pa ako paikot-ikot sa bundok. Hindi ko pa kabisado. At ang alam ko lang, sa gawing kanluran lamang. Tama ba yun? Tugon ni Mang Roldan. Natawa naman ang dalawa sa sinabi nito. Hindi sila makapaniwala na mas matanda ito sa kanila. Ngunit nahihirapan siyang bumaba sa bundok. Huwag ko kayong mag-alala, Mang Roldan. Sasamahan namin kayo. Pero bago yun, ituturo muna namin sa inyo kung saan kami uuwi. Para naman kung sakaling maligaw ka ulit, alam ninyo kung saan kami hahanapin. Wika ni Ignacio. Opo, Mang Roldan. Saka, baka po kailangan nyo ng kamote at gulay. Nagtitinda po ako. Mura ko lang ibibigay sa inyo. Pero mahal na po kapag sabayan kayo bibili ah. Ano po, kukuha ba kayo? Alok ni Luisito. Para sa kanya, pagkakataon niya ito para masubukan ang tinuro sa kanya ni Mang Oka tungkol sa pakikipagnegosasyon sa mga presyo ng paninda. Talaga ba? O sige, walang problema. Wala pa akong panahon para asikasuhin ang lupa. Inuuna ko itong bahay eh. Meron pa naman akong mga makakain sa loob. Pero sige, bibili ako niyang mga tinda mong gulay at kung ano paman. Basta sasamahan niyo ko sa bayan. Tsaka, baka gusto niya ding ipalam sa kapitan yung tungkol sa mga magnanakaw. Tugon ni Mang Roldan. Tila nalilibang na ang mga ito. Nakalimutan ang patungkol doon. Nang matapos mapuntahan ang tahanan ni Luisito at maihatid sa bahay ni Mang Roldan ang mga biniling kamote at mga gulay. Pumunta naman sila sa bayan. Itinuro nila Ignacio at Luisito ang mga dapat tandaan ni Mang Roldan para hindi mawala. Masaya ang magkaibigan dahil may bagong tao sa lugar at natulungan pa nila ito. Nang makarating naman sa bayan, ganun na lamang ang pagtataka ng tatlo. May kumpulan ng mga tao na tila nagkakagulo. Uy, ano kayang meron doon? Ba't kaya nagkakagulo yung mga tao?
Ang mabuti pa, tignan muna natin, Luisito. Wika ni Ignacio. Patakbong pinuntahan ng kumpulan ng mga tao. Nagulat ang magkaibigan nang makitang may bangkay doon ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan at dilat ang mga mata. Ayon sa mga naroon, inaswang ito. Dagdag pa ng isang residente. Nakita pa niya itong hila ang kalabaw. Hinala pa niya kasamahan ito ng magnanakaw na rebelde. Wika naman ng iba pang nakasaksi. 3 itong kalalakihan pero hindi na nila malaman kung nasan ang dalawa. Malas lamang na mga magnanakaw dahil nakatagpo sila ng katapat. Ngunit dahil sa insidente, nadagdagan ng suliranin ng lugar. Bukod sa mga gumagalang magnanakaw na banta sa kabuhayan at kaligtasan, may aswang pang nais manginain sa lugar. O isa, mukhang kakampi natin yung aswang. Isa na eh. Kainin na niya yung mga magnanakaw dito para matahimik na tayo. Busog na siya. Nakatulong pa siya sa atin. Wika ni Ignacio. Habang si Luisito naman, mababakas pa sa mukha ang pangamba at takot. Hindi ito maganda. Kung may aswang sa lugar natin, ibig sabihin lang, Ignacio, totoo yung sinasabi ng tatay mo na nakikita niya tuwing gabi. Hindi mo ba naisip yun? Ibig sabihin lang, punteriya ng mga aswang yung nanay mong buntis. Ang mabuti pa, puntahan na natin si Kapitan. Tsaka ipapaalam ko rin yung narinig natin sa mundo kanina. Mukhang ito yung tinutukoy nung Atoy at Fredo na mga kasamahan niya eh. Yung inutusan nilang magnakaw ng kalabaw. Tugon ni Luisito. Dahil sa narinig ni Ignacio, doon lamang niya napagtanto ang peligrong kinakaharap ng pamilya. Nagmamadali nang umuwi ang magkaibigan para maipaalam sa mga magulang ang nangyari. Sa pag-aalala ng dalawa, nakaligtaan na nila ang tungkol kay Mang Roldan. Saka na lamang nila ito naalala nang makarating na sa lugar. Patay na. May nakalimutan tayo, Luisito. Wika ni Ignacio habang hawak-hawak ang noo. Ay, si Mang Roldan. Naku, patay na. Paano kaya siya makakauwi? Eh hindi ko na din naalala pang hanapin dahil sa gulo kanina. Ay, hindi bale. Baka naman tulungan siya nila Kapitan para mahatid sa bahay. Kung sakaling hindi niya natandaan yung dinaanan natin. Ang mabuti pa, dumiretso ka na sa bahay niyo. Sabihan mo na sila Mang Uno. Tugon ni Luisito. Nang makauwi sa tahanan, nadatnan niyang nagkakape si Lolo Basilio. Nasurpresa ang binata sa napansin. Mano po, Lolo? O Mang Roldan, nauna ka na pala sa amin? Ang akala po namin ni Ignacio na iwang ka sa bayan eh. Nag-aalala pa naman kami na baka hindi ka makauwi. Mabuti na lang po, nakabisado niyo po kagad yung daan. Wika ni Luisito. Bagamat nagulat, natuwa naman ito dahil hindi na niya aalalahanin kung nakauwi na ba si Mang Roldan. Aba iho, mabuti at nakauwi ka na. Pinag-uusapan ka pa lang namin itong si Roldan. Kapitbahay pala natin tong apo ni Lucio. Mabuti naman tinulungan niyo si Roldan sa pagpunta sa bayan. Eto nga, may ibinibigay sa aking gamot sa rheuma. Itong halaman maglaga ka nga nang masubukan ko. Wika ni Lolo Basilio. Mabisa ho yan. Ganyan din po ang gamit ni tatay kapag sinusumpong ng sakit sa buto. Siya nga pala, Luisito. Pasensya na kayo.
Hindi ko na kayo nakita pa nang sumuot kayo sa tumpok ng mga tao. Kaya umuwi na lamang ako. Dumaan ako dito para sana dito ko na lang kayo hintayin ng kaibigan mo. O paano? Uuwi muna ako at maglalagay pa ako ng bubong sa bahay. Itong bahay ninyo, mukhang kailangan na ding ayusin. Hayaan nyo, kapag natapos ako sa bahay ko, tutulungan ko kayo. Tugon ni Mang Roldan. Matapos yun, lumabas na ito ng tahanan. Natuwa naman si Luisito sa narinig. Natutulungan siyang ayusin ang bahay. Naisip ng binata na baka pumayag si Mang Roldan na hulugan na lang niya ang perang gagamitin sa pampaayos. Siya nga pala po. Nabanggit sa akin ni Roldan yung tungkol sa mga magdanakaw na nakita niyo malapit sa lupa natin. Ano bang sabi ng kapitan tungkol doon? Hindi ba yun ang pinunta niyo sa bayan? Tanong na matanda. Ayon sa kapitan, siya na ang bahala sa mga magdanakaw at aswang na gumagala sa lugar. Nagpatawag na ito ng pagpupulong para kagad masolusyonan ang problema. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang paligid. Habang si Luisito naman, lumabas ng tahanan at nagsiga. Pinapausukan nito ang mga tanim nilang mangga para mas yumabong at mamunga ng marami. Nagpapatibay ng kapit ng mga bulaklak ang regular na pagpapausok sa ilalim ng puno. Habang ginagawa niya ito, napapatingin siya sa malawak na langit na puno ng bituin. Hanggang sa nakakita siya ng liwanag na gumuhit sa himpapawid. Napagtanto ni Luisito na isa itong bulalakaw. Ang mas nakakamangha, nakita mismo ng dalawang mata niya na tumama ito sa isa sa mga puno malapit sa kanila. Nagpa siya ang binata na puntahan ng malaking balete kung saan tumama ang bulalakaw. Ayon sa lolo, ang baleteng yun ay higit 100 taon nang nakatayo. Kung susukatin ang katawan, nasa 6 na tao yata ang kailangang pumalibot para mayakap ang puno. Dagdag pa ang naglalakihang mga ugat na nakakatakot pagmasdan. Aakalain mong puno mula sa ibang mundo ang itsura. Gabi man at madilim na ang paligid, hindi pa rin nagdalawang isip si Luisito. Sa isipan ng binata, tila may humihilas sa kanya na puntahan ang puno. Teka nga, ang alam ko dito lang bumagsak yung bulalakaw Wika ni Luisito sa sarili. Dala ang pang-ilaw. Maiging hinanap ng binata sa paanan ng puno kung naroon ang nagbabagang bato o may bakas ba ng sunog o usok. Ngunit wala siyang nakita. Naikot na niya ang buong puno at malapit na ding maupos ang dalang lampara. Hanggang sa humangin ng malakas at tuluyang namatay ang dalang ilaw. Saka pa lamang niya nakita ang bulalakaw. Kaya pala kahit anong paghahanap sa paanan ng puno at sa paligid, dahil nasa mismong katawan pala ito ng balete bumaon. Nasa isang dangkal ang lalim at mahinang baga na lamang ang makikita. Dahil sa kapal ng puno, tubig at dagta na nagmumula. Napigilan ito ang tuluyang pagkasunog. Gamit ang itak, marahan niyang niluwagan ng butas ng balete para makuha ang bato. Nais makita ni Luisito ang itsura ng bulalakaw. Subalit nang makuha, nadismaya si Luisito. Isa lamang hugis itlog na kasing sukat ng hinlalaki ang naroon. Sobrang itim at makintab.
ang inaasahan ni Luisito. Yun ay kakaibang uri ng bato na nahahawig sa diamante. Ngunit sa mata niya, isa lamang itong ordinaryong bato. Matapos yon, kagad namang umuwi ang binata dala ang bato mula sa Bulalakaw. Habang naglalakad pa uwi, may narinig siyang boses. Edo, sana naman hindi ka napumulpak sa pagkakataong to. Bibihira lang na makakita tayo ng mutya ng Bulalakaw. Hindi pwedeng mapasakamayo ng iba. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita nun. Akalain mo, malapit pa sa atin. Siya nga pala, tigilan mo na muna ang pangaswang mo sa buntis. Balita ko nagumpisa ng rumonda ang mga tagabayan. Baka mamaya matuntun pa nila ang kuta natin. Wika ng boses. Huwag kang mag-alala, Kuya Atoy. Walang maghihinala sa atin. Lasinggero yung asawa nun . Kahit nga yung misis niya, ayaw siyang paniwalaan. Ang problema natin, sino kaya yung pumatay doon sa 3 bagong yanggaw natin? Warak ang tiyan. Mukhang may ibang aswang pa dito . Kinakalaban yata tayo, Kuya. Tugon ni Fredo. Nagulat si Luisito. Nakakasigurado siyang ito ang mga magnanakaw na nakita sa gubat. Ngunit ang pinagtataka niya, kakaiba ang tinig ng mga ito kumpara noong nakaraan. Nang subukan ni Luisitong silipin ang dalawa sa pinagtataguan, naaninag naman niya ang mga ito dahil maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon. Halos mapatalon ang binata nang makita ang dalawang aswang. Mas lalong naging komplikado dahil ang mga magnanakaw, ito rin ang mga aswang na nanggagambala sa lugar. Alam din niya na may iba pa itong kasamahan. Nagtatago lamang sa sinasabi ng dalawa na kuta. Delikado din ang lagay niya. Ang pakay ng mga ito ay ang hawak na bato ng Bulalakaw. Hindi niya alam kung paano siya tatakas ng mga sandaling yun. Alam niyang malalaman din kagad ng mga nilalang na may nauna na sa kanila. Kailangan na niyang makalis bago ito mangyari. Ngunit huli na ang lahat. Aksidenteng natapakan ni Luisito ang tuyong sanga at napatingin sa direksyon niya ang mga aswang. Sinong nandyan? Fredo, mukhang meron yatang tsismosong nakikinig sa usapan natin. Wika ni Atoy. Mukhang makakatikim na naman ako ng karne ngayong gabi, Kuya. Ako nang bahala dito. Unahin mo na yung mutya ng Bulalakaw na hinahanap mo. Tugon ni Fredo. Hindi na makatakbo pa ang binata. Hindi na rin maigalaw ang mga binti dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Chismosong bata. Anong ginagawa mo? Ba't nakikinig ka sa usapan namin? Hindi ka ba naturuan ng nanay at tatay mo na bawal makinig sa usapan ng iba? Tsaka isa pa, delikado sa kakahuyan tuwing gabi. Baka makakita ka ng aswang. Wika ni Fredo. Nang matunton ang pinagtataguan ni Luisito. Habang si Atoy naman, nauna nang kumilos para makuha ang mutya ng Bulalakaw. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po sinasadya . Napadaan lang po ako dito. Aalis na po ako. Huwag niyo lang po akong saktan, Manong. Wika ni Luisito.
Nais mang sumigaw, ngunit tila may nakabara sa lalamunan. Walang mailabas na tinig kahit anong pilit niya. Nasusuka na ang binata sa sobrang takot. Naguguluhan na ang utak at hindi na alam ang gagawin. Halos abot kamay na siya ng aswang. Kakaunting oras na lamang ay malalapa na siya nito. Huwag kang mag-alala bata. Saglit lang naman to eh. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan. Matagal na akong hindi nakakakain ng tao. Puro baboy at baka na lang ang natitikmang ko. Maraming salamat sa iyo. Sa wakas, matatanggal na ang pagkauhaw ko sa laman ng tao. Pasensyahan na lang tayo bata. Muling wika ni Fredo. Hindi nagtagal. Naabutan na nito si Luisito. Kakagati na sana ang binata. Mabuti at naiharang ni Luisito ang braso. Kaya yon ang nakagat ng aswang. Napasigaw ang binata sa sobrang sakit dahil sa pagbaon ng pangil ng aswang. Nang matanggal ang pagkakagat, tila dinidilaan pa ng aswang ang dugong nagkalat sa mukha niya. Mahusay. Sariwa at matamis pa ang dugo mo bata. Mukhang matutuwa akong kainin ang laman mo. Wika ni Fredo. Muling umatake ang aswang. Sa pagkakataong yun, leeg na ni Luisito ang punteriya. Nang halos maabot na ng aswang si Luisito, nagulat siya nang may isa pang aswang na nakita. Hinawakan nito si Fredo sa ulo. Binali ang leeg at kinagat. Mabilis na nawala ng buhay si Fredo. Napapikit si Luisito. Tanggap na ng binatang siya ang susunod na papatayin ng nilalang. Luisito, makakatayo ka ba? Dalian mo. Umalis ka na dito bago ka pa maamoy ng aswang na nasa balete. Hindi ordinaryong aswang ang dalawang to. Wika ni Mang Roldan. Hindi man maaninag ang mukha ng nilalang. Nakilala niya ang boses nito. Mang Roldan, aswang ka din? Tanong ni Luisito. Mas malaki ang aswang. Mahaba ang kamay at namumula ang mga mata. Ngunit sa kabila ng itsura ni Mang Roldan, hindi siya inaatake nito. Mang Roldan, siguradong hahabulin ako ng aswang na yan. Nakuha ko na po yung bato ng bulalakaw sa balete. Ano pong gagawin ko? Tanong ni Luisito. Ngunit bago pa man makatugon si Mang Roldan, inatake na ito ng isa pang aswang na si Atoy. Galit na galit ito sa pagpaslang niya sa kapatid. Malamang, ikaw ang napapabalitang aswang na pumapatay sa mga kasamahan namin. Isa kang traidor sa lahi. Mas pinipili mo pang tulungan ang mga tao kesa sa sarili mong angkan. Dapat ka nang mamatay. Sigaw ni Atoy. Halos pareho lang sila ng laki ng katawan. Ngunit bahagyang mas malaki ang pangil ni Atoy. Malakas ang mga pag-atake nito at napapaatras si Mang Roldan. Luisito, umalis ka na dito. Huwag kang papaabot sa aswang na ito. Ipaalam mo kila Lolo Basilio ang tungkol sa mga aswang na magnanakaw sa baryo. Sige na bata, umalis ka na. Utos ni Mang Roldan. Sa palagay ni Luisito, hindi kakayanin ni Mang Roldan na talunin si Atoy. Kaya pinagmamadali siya nito. Ngunit katulad kanina,
Hindi pa rin makatakbo si Luisito. Ayaw gumalaw ng mga binti niya. Hanggang sa isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Mang Roldan. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa kapatid ko. Papatayin kita. Pati na rin ang binatang yan. Wika ng nilalang. Muling sumugod si Atoy at kakagatin sana si Mang Roldan. Hanggang sa makadampot ito ng malaking tipak ng bato at pinukpok sa ulo ni Atoy. Tumalsik ang pangil nito at nabasag ang kanang panga. Ngunit mabangis pa rin si Atoy at hindi nagpapapigil. Basag man ang panga. Nagawa pa rin itong makagat sa braso si Mang Roldan. Hindi nito magawang maalis ang pagkakagat. Isinagad pa ni Atoy ang pagkakabaon ng pangil na halos tumagos sa braso. Muling ipinukpok ni Roldan ang hawak na bato sa ulo ni Atoy. Nawalan ito ng malay dahil sa sobrang lakas. Hirap mang makatayo. Sinika pa rin ni Mang Roldan na lapitan si Luisito. Luisito, ano pa bang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Huwag mong hintayin pang ikaw pa ang atakihin ni Atoy. Wika ni Mang Roldan. Masyadong naduwag si Luisito. Hindi na niya magawang tumakas at nanghihina na. Dahil sa dugong nawala, dala ng kagat ng aswang. Hindi ko po kaya, Mang Roldan. Ayaw kumilos ng mga paa ko eh. Ano po bang gagawin ko? Tanong ni Luisito. Habang umiiyak na pasigaw ang binata. Nakita niyang gising na si Atoy. Balak sanang dugutin ang puso ni Mang Roldan. At hindi ka pa pala namatay. Matibay ka rin pala, Atoy. Wika ni Mang Roldan. Sisipain na sana niya si Atoy. Ngunit nasalo nito ang sipa at tinulak si Mang Roldan sa batuhan. Tumama ang ulo nito at sumirit ang dugo sa noo. Ngayon, patas na tayo. Kung mamamatay ako, isasama kitang traidor ka. Tignan natin kung makakabangon ka pa. Wika ni Atoy. Kumuha ito ng malaking bato at balak sanang idagan sa ulo ni Mang Roldan para madurog. Sa nakita ni Luisito, biglang nag-init ang katawan niya. Binalot ng kakaibang lakas ang binata. Tinaga niya ang kaliwang paa ng aswang gamit ang tangang itak. Nawalan ito ng balanse at si Atoy mismo ang nadagana ng buhat na bato. Nadurog ang ulo ni Atoy. Nakita mismo ni Luisito ang naghalong dugo at utak ng aswang. Napansin niyang bumalik na sa anyong tao si Mang Roldan. Duguan ang ulo at sobra na ang panghihina. Mang Roldan, ano pong gagawin ko? Huwag muna kayong mamatay. Wika ni Luisito. Alam niyang naghihingalo na si Mang Roldan. Malalim na ang mga mata nito at halos hindi na makadilat. Sa mahinang boses, nabanggit ni Mang Roldan ang bulalakaw. Kagad naman itong kinuha ni Luisito sa bulsa. Iniabot kay Mang Roldan. May mga inusalitong orasyon sa bato. Maya-maya pa, nawala ng malay si Mang Roldan. Buong akala ni Luisito binawian na ito ng buhay. Labis ang panlulumo ng binata dahil sa pagiging pasaway niya. Namatayan ito ng mabuting kaibigan. Ngunit ilang saglit pa,
Biglang nagkamalay si Mang Roldan at naghahabol ng hininga. Mahusay ang ginawa mo, bata. Maraming salamat. Wika ni Mang Roldan. Nagpatulong ito sa binata para makabangon. Saglit pa nilang pinagmasda ng bangkay ng aswang na si Atoy. Katabi ang bangkay ng kapatid na si Fredo. Ang mabuti pa po bumalik na po muna tayo sa bahay para magamot yung sugat sa ulo nyo. Mang Roldan, anong gagawin natin dito sa katawan nila Atoy at Fredo? Mabubuhay pa ba ang mga ito? Tanong ni Luisito. Natawa na lamang si Mang Roldan. Ayon dito, aswang nga ang dalawa ngunit hindi sila immortal. Durog na ang ulo ni Atoy at putol na ang ugat sa leeg ni Fredo. Malabo nang mabuhay sila sa mga natamong pinsala. Kinaumagahan, sinunog nila ang katawan ng dalawang aswang. Nilagay nila ito sa hukay na pinag-uulingan ng binata. Habang ginagawa yon, naipaliwanag ni Mang Roldan na sa tulong ng mutya ng bulalakaw, naisalba ang buhay niya. Meron itong kakayahang magpagaling. Bagamat hindi lubusan ang bisa pero nakatulong ito sa kakayahan niya. Bilang aswang na malayo sa bingit ng kamatayan. Ibabalik pa sana ito ni Mang Roldan sa binata. Ngunit hindi naman ito tinanggap ni Luisito. Sa'yo na po yan, Mang Roldan. Bayad ko sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Saka sa pagtulong na din sa pagpatay sa mga salot na aswang sa bayan. Tugon ni Luisito. Labis ang saya ng binata na mga panahong yun. Para sa kanya, kulang pa ang mutya na kabayaran sa pagtulong nito. Itinaya ni Mang Roldan ang sariling buhay para lamang mailigtas siya sa panganib. Nalaman ni Luisito na naroon pala si Mang Roldan para sana subukang hanapin ang bulalakaw. Tila mahalagang hiyas ito sa lahi ng mga aswang. Bandang tanghali nang napadaan si Ignacio sa tahanan ni Luisito. Nagulat naman ito nang makita doon si Mang Roldan. Uy, Mang Roldan, nandito ka pala? Mabuti naman po at hindi ka naligaw kahapon. Pasensya ka na. Nakalimutan ka naming hanapin Luisito, tara. Ngayon yung pista sa kabilang baryo Ang mabuti pa, isama natin si Mang Roldan para mas madami ang maiuwi nating karne. Wika ni Ignacio. Nagkatinginan na lamang sila Mang Roldan at Luisito kasabay ng pagtawa. Hindi naman ito tumanggi na samahan ang dalawa. Nanatiling lihim ang totoong pagkatao ni Mang Roldan. Sinikap ni Luisito na walang ibang makaalam sa lihim nito. Kalaunan, nagawang mahanap ni Mang Roldan ng kuta ng mga mapaminsalang aswang. Napalayas niya ito sa baryo. Ngunit kasabay nito, umalis na din si Mang Roldan sa lugar. Lumalabas na hindi talaga ito apo ni Tata Lucio, kundi kaibigan lang. Dating manunugis ng aswang si Tata Lucio at ang liham na natanggap ni Mang Roldan ay pakiusap ng matanda. Natulungan ang baryo laban sa tulisang aswang. Lahat ng ito ay nalaman ni Luisito mula sa liham na iniwan ni Mang Roldan sa lolo. Hanggang sa pagtanda ni Luisito, hindi pa rin niya makakalimutan ang mga tulong ng kaibigang aswang. Mula sa pagkukumpuni ng tahanan, pagpatay at pagpapalayas sa mga masasamang aswang, pati na rin ang pagkakasagip ng sariling buhay.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.